Welcome back mga kalinya, Chris Ampere po para po sa ating electrical tutorial channel. This time po, pag-aaralan naman natin ang power termination or power connection of a Y delta soft starter reduced voltage. So meron pong dalawang pamamaraan of power termination ng Y delta po. So inuulit ko po, may dalawang pamamaraan. So sa nakikita nyo pong setup ngayon, ito po yung most common or palagi nating nakikita o tinuturo ng maraming mga electrical practitioner. So, meron pong pangalawang pamamaraan kung paano po natin mako-connect or magagawa ang power termination or power connection of our three-phase induction motor for a Y delta reduced voltage soft starter. So, umpisahan na po natin mga kalinya. Para po sa mga bago, please consider subscribing po and hit the notification bell button para palagi po tayong updated sa mga bagong videos. Sisikapin po ng inyong lingkod na palagi po makapag-upload para tuloy-tuloy po ang ating pag-aaral. So pag-aralan muna natin mga kalinya ang unang pamamaraan, how to terminate a power supply cable for our three-phase induction motor of a Y delta reduced voltage motor starter. So kung makikita nyo po, this is our red facing or R, which is line 1. This is our blue facing, which is S or our line 2. Or this is our blue facing, which is T or line 3. So, naka-parallel lang po ang kanyang supply from our main contactor papunta po sa ating delta contactor. Ngayon, pagdating po naman dito sa ating load side ng ating delta contactor, so, naka-parallel din po ulit ang line 1 and line 2 and line 3 facing sa ating Y contactor. And then, ito po yung ating naka-bridge or our neutral or star point. So, from line 1, naka-short lang siya dito sa line 2 and line 2, naka-short po siya dito sa ating line 3. So, ito po yung ating star point na kapag nag-energize ang ating Y contactor at ang ating main contactor, so magkakaroon po tayo ng star point or neutral point para po magkaroon tayo ng Y configuration. Mga kalinya, siguro napapansin nyo po bakit maliit ang ating Y contactor. So, dahil kapag po nagkakaroon ng Y configuration, nagkakaroon po tayo ng reduced voltage which is 58% na lang po ng voltage ng delta ang ating voltage during Y configuration. Dahil mababa ang voltahe ng Y configuration at mas mataas ng 3 beses ang kanyang resistance, mababa po ang kanyang current or ampere during Y configuration. So, ang equivalent na lang po is 33% na lang po of delta configuration ang current natin during Y configuration. So, kaya po mas maliit in actual or in reality sa mga totoo po sa planta, mas maliit po talaga ang Y contactor compared sa ating main and delta contactor. So kung gusto nyo pong mas maunawaan ng tungkol sa bagay nito, panoorin nyo po ang aking Y delta configuration explained with computation. So pag-usapan naman natin mga kalinya kung paano ba natin ite-terminate ng tama ang ating mga wires from our main contactor and delta contactor papunta sa ating terminal block ng ating 3-phase induction motor. So, ito po ang ating main contactor, which is our red facing, yellow facing, and blue facing, line 1, line 2, and line 3. So, ito pong from our main contactor, diretso po ang ating red facing sa terminal 1, ang yellow facing is diretso from our terminal 2, at ang blue facing is diretso from our terminal 3. So, dahil nga po ang T1 at T6 sa ating terminal blocks ay iisang winding, so ang ating from delta contactor which is yellow, ito po yung pupunta sa ating T6 kasi po line 1 and
line 2. So, pagdating naman po dito sa ating T2, which is yellow facing, ang pupunta po T2 and T4. So, ang kasama po ng ating yellow facing, ang blue facing, ito po ang pupunta sa ating T4 ng ating terminal block ng ating induction motor. So, pagdating naman po dito sa ating blue facing, which is T3, ang kasama niyang winding na nasa terminal block, ang kasama niyang end ng winding ay nakalagay po sa ating T5. So, from blue facing, ang kailangan niyang kapartner is red facing. So ulitin ko po, ang ating pong red facing, ang kasama niya is T1 and T6 dahil ito po ay T1 and T6 is line 1 and line 2. So, pagdating po naman dito, T2, which is yellow facing, and T4, ang kasama po niya is T2, ang ating sa main contactor, ito po ang pupunta sa ating T4. So, yellow and blue. So, pagdating naman po sa ating main contactor, which is blue facing, so, T3, ang kasama niya ay T5. So, blue facing, ito po namang red ang ating dadalhin sa T5 terminal ng ating induction motor. So, ulitin ko lang po. T1 ay red facing from our main contactor. So, ang kasama niya is T6. So, ito po ang yellow ang dadalhin natin from delta contactor sa T6 terminal ng ating induction motor. Yellow facing, T2. So, ang kasama ng T2 is T4. So, ito pong blue naman ang dadalhin natin sa T4 terminal ng ating 3-phase induction motor. Ito naman po, T3, which is blue facing. Ang kasama niya na end of winding ng leads ng winding ng T3 ay nakalagay sa ating T5. So, blue. Ito naman pong red ang pupunta sa ating T5 terminal ng induction motor. So, mga kalinya, kung may katanungan po kayo, just comment down below at sasagutin po natin ang lahat ng mga katanungan. So, ito po ang unang pamamaraan, how to terminate a power supply cable of our 3-phase induction motor of a Y delta reduced voltage soft starter. So, parang kumpara po sa akin, masyadong matrabaho ang ganitong pamamaraan ng pagdeterminate ng supply cable ng ating 3-phase induction ng Y delta. So, punta na po tayo sa pangalawang pamamaraan kung paano natin i-terminate ang power supply ng Y delta soft starter. So, ito na tayo mga kalinya sa ikalawang pamamaraan kung paano natin gagawin ang power connection or power termination ng ating Y delta reduced voltage soft starter. So, pag-aralan po natin ang kanilang pagkakaiba sa una at sa ikalawang pamamaraan mga kalinya. Ang una po nilang pagkakaiba ay hindi na po natin kailangan mag-offset ng malaking wire papunta sa ating from the circuit breaker sa ibabaw ng ating main contactor. Hindi na po natin kailangan mag-offset ng wire papunta dito sa ating delta contactor. So, kung malalaki pong wire, medyo mahirap po natin gawin ang pag-offset at pagtatama ng mga terminals ng ating kable. So, from our delta contactor, hindi na rin po natin kailangan mag-offset ng wire papunta sa ating Y contactor. So, kung malalaki po, napakahirap pong gawin niyon. So, ang magkakaroon na lang po tayo dito ng i-offset natin ay ang ating neutral or ating start point sa delta, for our Y contactor. Pangalawa pong pagkakaiba ng una at sa ikalawang pamamaraan ng power termination ng ating Y delta, sa unang pamamaraan po, kailangan natin ng malaking rating ng circuit breaker. So, dahil dati po sa unang pamamaraan, iisa lang po ang ating circuit breaker. So, dahil malaki ang circuit breaker natin, malaki rin ang wire na pupunta from the circuit breaker papunta sa ating main contactor. At from the main
main contactor papunta sa ating delta, mag-o-offset po tayo ng wire. So, maaring hindi na ho iyon magkasya or mahirapan na tayong i-terminate sa ating contactor, lalo na kung malalaking induction motor ang ating load. So, dito po, for example, kung 500 amperes ang ating circuit breaker, so hahatiin natin ang rating ng circuit breaker natin. So, ito ay magiging 250 amperes na lang. Ito ay magiging 250 amperes na lang din. So, diretso po ang ating kable or supply ng ating circuit breaker sa bus bar ng ating panel. Po naman sa sukat ng wire na ating gagamitin sa unang pamamaraan, halimbawa po, kailangan natin ng 150 mm² para sa ating induction motor. So, sa pangalawang pamamaraan mga kalinya, pwede natin gamitan lang ito ng 75 mm² at 75 mm². Kasi po, dalawa ang magdadala o magsho-shoulder ng ating line 1. So, ito line 1. Ganun din po sa ating yellow facing and yellow facing at blue facing and blue facing ho. So, dito po sa pamamaraan na ito, hindi natin kailangan ng malaking wire. So, isa pang pagkakaiba niya sa unang pamamaraan mga kalinya, hindi na natin kailangan mag-offset ng mga wires. So, dire-diretso lang po siya mga kalinya. Tulad nga po ng nasabi ko kanina, dito lang tayo sa star point magkakaroon ng offset ng ating cable. So, mapapansin nyo po, bakit ang pacing niya magkabaligtad from our main contactor at sa ating delta contactor papunta dito sa ating Y contactor. So, ito po ang logic niyan. So, kasi po, ito pong line na ito, papunta ho dito sa ating main contactor at itong line na ito, papunta sa ating induction motor, papunta sa induction motor. So, ito po ay pupunta sa ating T3 at ito naman po ay pupunta sa ating T4. So, pareha silang line 3. Ito ay T3 and ito po ay papunta sa T4. Ito po ang dalawang ito, blue, ay dadaan po sa ating current transformer. So, para po nakaayon siya na parehas siyang inner cable na dadaan sa ating current transformer. Kasi po, kung hindi siya in reverse position, no, ay bubunutin ho natin halimbawa, ito narito sa blue, ito narito. So, padadaanin pa natin dito yung wire niya. So, kaya po siya, ganyan ang setup niya. In reverse pacing ang mga termination ng wire niya. Kasi po, ito po ang pupunta sa ating current transformer at yung galing po naman dito, siyang pupunta sa current transformer. So, pareha silang line 3 or blue facing ang dadaan sa ating current transformer mga kalinya. Pagdating naman po kung paano natin i-terminate ang ating induction motor, so ganun pa rin po katulad sa unang pamamaraan. So ito pong red facing, ito po ang pupunta sa T1, ito po ang pupunta sa T2, ang yellow facing, ito po ang pupunta sa T3, ang blue facing. So ang kasama ng T1, which is red, ay ito po ang yellow ang pupunta sa ating T6. So ang kasama ng T2 which is yellow facing. So, ang pupunta po naman sa ating T4 ay ang blue facing. So, pagdating naman po dito sa ating T3, so ito po ang pupunta sa ating T3, ang kasama niya which is pupunta sa T5. So, ito naman po red facing ang ating dadalhin sa T5. So, mas maluwag ho dito mag-terminate. Pwedeng dito ang isa papunta sa delta, pwedeng dito ang isa papunta sa delta, galing po sa induction motor sa delta line at isa po dito sa gitna ng Y ng ating Y contactor o pwede na rin ho dito kasi ito lang naman ho ang magkakaroon ng may mga kasamang wires papunta sa ating induction motor mga kalinya. Ang ikalawang pamamaraan ng ating power connection ng Y delta ay kalimitang ginagamit sa malalaking induction motor. Kasi po dito, halos lahat ng wire or bus bar is diretsuhan lang po. Hindi na natin kailangan mag-offset ng mga kable or ng bus bar. So mga kalinya, sa tingin nyo po ba, ano po ba ang mas kumbinsido kayo o mas sanay kayong pamamaraan ng power termination ng Y delta?
So please comment down below. Kung may mga katanungan po kayo mga kalinya, please comment also down below and sisikapin po ng inyong lingkod na sagutin ang lahat ng mga katanungan. So maraming salamat po sa inyong panonood at pagtangkilik sa channel na ito. So sa mga bago po, please consider subscribing po and hit the notification bell button para palagi po tayong updated sa mga bagong videos. Sisikapin po ng inyong lingkod na palagi po makapag-upload para tuloy-tuloy po ang ating pag-aaral. Hanggang sa muli mga kalinya, maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat.